Yan, good morning po. Morning. Yan, napakalamig po, Yan, pero bago natin simulan yung araw na ito, ng puno ng salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, lubos namin pinagpapasalamat sa iyo, yung buhay ng bawat isa na aming mga kapatid na nakarito, Panginoon, para makinig na iyong salita. Tunay nga na napakabuti mo, Ama, na sa kabila ng malamig na panahon ay patuloy mo aming pinanyayahan, Ama, hindi po yung aming puso sa pamamagitan ng banal mong Espiritu para mapakinggan yung salita mo. Ama, sa oras na ito, patuloy namin hinihingi yung kaalaman mula sa iyo, yung patnubay ng banal mong Espiritu, at ikaw nawa, O Diyos, yung patuloy na sumama sa amin sa kalagitnaan ng aming pag-aaral ng iyong salita, ay malaman namin kung ano yung mensahe na nais mo iparating sa amin. Panginoon, itanim mo ito sa aming mga puso at magbunga ng pananampalataya at matibay na relasyon sa iyo. Turing na dakila ka sa lahat. Ito po, aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus sa aming Panginoon. Amen. Ayun. So, muli po isang maulang umaga sa bawat isa. Isa po ito sa iniintay ko, dahil napakahaba bago po yung turn ko para mag-preach. At ito po yung original na kabanata na ibinigay sa amin ni Pastor. At talaga pong medyo excited na kinakabahan. Nananabig po ako na magsalita sa unahan. Hindi ko po alam kung bakit. Pero pakiramdam ko po ay may nais sabihin yung Panginoon sa inyo lahat, sa ating lahat, sa kabanata natin ito. Ayan. So, bago po tayo magsimula, sa mga nakaraang kabanata sa chapter 33 na ipinahayag po ni Sister Hannah, binanggit po doon kung paano ginamit ng ating Panginoon si Propeta Ezekiel para ipahayag yung kaparusahan na darating sa mga Israel, sa mga Israelita. At doon po tinawag niya si Ezekiel para gamitin bilang pangunahan yung mga mamayan ng ating Panginoon. Ngayon meron naman pong gagamitin din yung ating Panginoon. Pero ang tanong, nagamit ba sila ng maayos sa kabanata natin ito? Pero bago po ako magsimula, meron po akong gustong ipanood sa inyo. Kung meron man po dito mahilig sa history, mahilig ko talaga kasi ako sa history. So, panoorin po natin ito. Ayun po. Yan. May natutunan po ba kayo? Napaka-ikli lang ako. Pero may meron po yung ibig sabihin. So, kung napansin man po ninyo yung isang sundalo kanina na nasa likod po ni Koyo, si Gregorio del Pilar, siya po si Lieutenant Garcia. Siya po ay kabilang sa isang grupo na kung tawagin ay Tiradores de la Muerte. Ayun po ay grupo na binuo ni General Luna. Noong panahon na namatay po si General Luna, dahil yung grupo na po na iyan ay isa po sa pinakamagagaling na makipaglaban. Imagine, nakapagpa-atras po sila ng isang sandatahang Amerikano at nakapatay po sila ng isang general. At sila po ay 15 lamang na miyembro ng grupo na yan. Ganun po sila kagagaling sa taktika sa pakikipaglaban. At si General Luna po yung buo ng grupong iyan. At nung namatay po si General Luna, ayun po yung panahon kung saan nandun po nagaganap yung digmaan laban sa Pilipino at Amerikano. Pero alam niyo po ba na Pilipino po ang pumatay kay General Luna? At isa po sa usap-usapan na si Emilio Aguinaldo po yung dahilan ng kanyang pagkakapatay. Kaya nga po kung inyong narinig, sinabi mo ni Gregorio del Pilar kay Teniente Garcia kanina, sinabi niya, nag-aalala ako na baka galit ka pa rin sa presidente. Bakit po? Kasi hindi mo gusto ni Lieutenant Garcia yung pamumuno ni Emilio Aguinaldo ng mga panahon iyon. Bakit po? Kung si General Luna po, pagdating sa digmaan, siya po yung naging front, siya po yung nasa unahan at nasa likod niya yung sundalo. Si Emilio Aguinaldo, iba. Ang pinafront niya po yung mga sundalo, siya po yung nasa likod. Para mailigtas yung sarili niya. At hindi po nagustuhan ni Teniente Garcia yung pamumuno niya. At dahil din po kay
Emilio Aguinaldo. Kaya nagkawatak-watak yung samahan nila. Ano po, yung Tiradores de la Muerte. Nagkawatak-watak po sila. Ano po, ayun po yung dahilan kung bakit ayaw niya kay Emilio Aguinaldo. Pero ano po yung sinabi ni ano po yung sinabi ni Lieutenant Garcia? Sundalo pa rin ako, General. Sinabi niya, pag tinawag siya para ipagtanggol ng bansang Pilipinas, lalaban ako. Sinabi niya muna, pag nawala si Emilio Aguinaldo, may bagong titindig. Pero ito, hindi ito makapalitan. Ano po kaya yung connection niyan sa kabanata natin ito? Mula sa history ng Pilipinas, tapos sa Christian history. Paano mo kaya natin yan may uugnay? Dito po kasi sa kabanata natin, meron mo dito mga itinalaga bilang isang pinuno, ng isang mamamayan. Pero bakit ganito yung ating kabanata? Bakit ito yung ating pamagat? Ang pahayag ng kaligtasan at paghatol. Meron pong paghatol. Bakit? Dako lang po tayo sa ating unang mensahe. Bago po ang lahat. Yan. Ano po ang kahulugan ng salitang pastol? Sino po ba dito yung dating mga nasa probinsya? Ayun. Ayan. Sino po yung mga nakatira sa probinsya? Probinsya po pala ito. Nasa probinsya pa rin tayo. Pero sino po dito yung mga nasa Mindanao, nasa Visaya, karamihan po doon po galing. Naranasan niyo po ba mag-alaga ng mga hayop? Sino po ba dito yung mga nagpapastol ng mga baka? Ng mga manok? Ayan, sila dito. Ayan, si tatay. Ayun. So, pag sinabi mo natin pastol, na sa wikang Hebreo po ay Ra'a, na ang ibig sabihin po ay shepherd, pastol. At ang ibig sabihin po ng salitang pastol ay take care o mga laga. Sumunod po ay tending, magpastol, magpakain, ayun po yung ibig sabihin ng salitang pastol. At dami nga pong ibig sabihin, ayun po yung kagandahan kapag pinag-aaralan talaga natin yung Biblia at nakikita mo natin na napakarami mong ibig sabihin ng iisang salita. At sinabi ko dito na ang wastong gawain ng isang pastol ay alagaan ng kawan. Ibig sabihin, protektahan ito mula sa panganib at hindi pagkakaunawaan sa loob at labas. Na protektahan yung mga tupa sa loob at labas ng kanyang pastulan. Bago sa hindi pagkakaunawaan. Hindi daw po pala nagkakaunawaan yung mga tupa minsan. Hindi po sila nagkakaintindihan. Kaya ang tungkulin po ng isang pastol ay protektahan sila mula sa loob hanggang sa labas. Sumunod po, ito po ang isa sa mga tungkulin ng pastol, tipunin ang mga naliligaw, akayin ang kawan sa mabuting pastulan, at malinis na inuming tubig at espesyal na pangalaga sa mga mahihirap at mahihina. Ayun po isa sa tungkulin ng isang pastol, ang mga laga. Mga laga ho ng kanyang mga tao. Ayun po yung kanyang tungkulin, painumin sila, pakainin sila, na kapag may napilayan, gagamotin. Sino po dito yan? Sila tatay nag-taas kanina. Yung nag-aalaga ng mga manok. Ayan, lalatingin kapag sabong, talagang, kapag may napilayan, naalagaan. Pagka gumaling na, mula sa pagkakapilay, isasabong, pilay ulit. Ganon. So, ganun po yung ginagawa. Kapag kapilay ko yung manok, ilalaban niyo po ba? Hindi ko po kayo tinuturuan ng talpang hindi po. So, kapag nakikita mo natin na yung mga isa sa mga alaga natin ay may diferensya, ginagamot mo natin. Ganun din po yung tungkulin ng isang pastol. At sa kabanata natin, mayroong isang mga alaga. Dapat daw natin matularan. Ayan, dapat daw. Ayun po ay ang mga bantay ng Israel. Ano po yung mga naging tungkulan nila? Ito po yung una. Sarili lamang inaalagaan. Sumunod po, hindi pinapalakas ang mahihina. Ayun po yung mga naging katangian nila. Sumunod po, hindi ginagamot ang mga may sakit. At pinakahuli po, hindi hinahanap ang mga naliligaw at nawawala. Kung ganyan po yung mabubuno sa isang grupo, sa isang iglesia, ano po kaya mangyayari sa mga tupa, sa mga tao?
yung sarili mo lang yung iniisip mo. Wala mong mangyayari. Ayun po yung nangyayari kung bakit, balik na naman ako sa intro ko, kung bakit nasakop tayo ng mga Amerikano. Bakit po? Kasi pinran po ni Emilio Aguinaldo si Gregorio del Pilar. Si Gregorio del Pilar, naging general siya. Imagine, sa edad na 20 years old, ang bata pa, walang alam sa pakikipagdigmaan. Pero doon po siya nakilala sa ginawa niya kong tactic sa pakikipagdigmaan, yung tinatawag nilang pasong tiran. Kung saan umakyat sila ng bundok, na lahat ng aakyat ng mga Amerikano ay pagbababarilin nila mula sa itaas. Kaya po siya binagsagang agula. Pero ang nangyari, nasama pa rin sila. Bakit? Ayaw po kasi ni Emilio Aguinaldo lumaban. At sa kaduluduluhan po niya, nung nasakop po tayo ng mga Amerikano, pumirma po si Emilio Aguinaldo sa bandera ng Amerikano. Katunayan, na siya po ay nagpapasakop para po sa sarili niyang kaligtasan. Tingin mo kung galing mangulong sa isang bayan, ano kaya mangyayari sa mga tao? Kaya ang dami natin lingwahe. Kasi ang dami sumakop sa atin. Kung gano'n lamang po yung mamumuno, huwag na lang po. Wala din mong mangyayari, magsisipangalan lang din yung mga tao. Pero hindi ko papayag ng Diyos kung gano'n yung mangyayari sa iglesia niya, sa mga mamamayan niya. Meron po siyang tugon. At dito mo makikita ko natin yung comparison ng mga bantay ng Israelita at sa ating Panginoon na nagpapastol. Ito po ang kanyang unang gagawin. Ililigtas ang mga tupa, sumunod po. Yan, titipunin at aalagaan yung mga tupa, sumunod po. Palalakasin ang mahihina, sumunod po. Ayan, gagamutin ang mga may sugat at may sakit. Ayun po yung pinakatungkulin ng ating Panginoon sa ating kabanata. Hindi ko hahayaan ng Diyos na ang ipaprat niya ho sa isang iglesia, sa isang mamamayan niya, ay isang taong walang lakas, ay isang taong may kahinaan. Kaya ayun po yung laging gagawin ng ating Panginoon. Iligtas yung mga tupa, tipunin, alagaan, palakasin, gamutin. Dahil ayun po yung tungkulin ng Diyos. Bakit? Dahil siya po ay pastor nating mga tao. Pero ayun po yung naging isang malaking pagkakamali ng mga bantay ng mga Israelita. Hindi ko sila inalagaan ng maayos. Kasi dati, sakop pa rin sila ng Ehipto. At hindi ko sila pinapangalagaan ng maayos. At kasama po niyan, mayroon po akong isang nabanggit na nais-scout na gagawin ng Diyos sa mga tupa niya. Ito po yun. Sa kabila ng mga hindi maayos sa pangangalaga, hindi makatarong ng pangangalaga, ng mga bantay ng mga Israelita, ito po yung nais ng Diyos. Sinabi niya po dito, ako na mismo ang mag-aalaga sa aking mga tupa at mag-aalaga sa kanila. Kasi pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Pero hindi nila ginawa na maayos yung tungkulin nila. Yung trabaho nila para sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, ako na. Ako na mismo, ako na lang. Ako na maghahanap sa kanila. Kasi wala naman sa kanila naghahanap. Wala akong sa kanila may concern sa iglesia. Kung gano'n po yung mangyayari, magsisipangalan po yung mga tao. Wala din, nonsense lang din yung pinaghirapan ng Diyos. Marami na mong ginamit yung Diyos para gabayan yung mga mamayan niya, si Moises. Pero bakit ganun pa rin yung sitwasyon nila? At sinabi ko dito, sumunod po, sinabi ko dito na, ang pagliligtas na ninanais ay hindi mula sa pang-aapi ng Babylonia o mula sa ibang pangkaaway ng Juda, pagkos mula sa panloob na pagkabingan. Wala po, dito sa sitwasyon ng mga Israelita, wala po yung problema sa labas. Kasi unang-una, that time, tapos na po yung pangusig sa kanila. O kaya sabihin mo natin na may pangusig pa rin pong dumarating, hindi po ayun na nakikita, hindi po ayun yung pinaka-problema ng mga Israelita. Hindi po sa labas yung problema, minsan nasa loob.
Sinabi ko ng ating pastor, ano ho, ang kaaway po, hindi po nasa labas. Ano, maraming beses nasa loob po siya. Ano, at nasa atin na po yan kung mabubuwag pa rin tayo. Kaya ayun tungkulin nila pastor, ano, ng ating leaders, ano, napanatilihin tayo may pagkakaisa, napanatilihin tayo may harmony sa pagganap sa mga ministry. Ano, sumunod po, yan. Sa katunayan, gaya ng pinatutunayan ng pangwakas na temang pahayag, ang pangunahing naalala ng kabanata ay hindi ang masasamang pastor, kundi ang kaugnayan ng mabuting pastor at ng kanyang kawan. Ano? Bakit natin nasabi yan? Ito po yung dahilan. Ano? Kasi dun po sa mismong mga tupa, meron po napahalo. Ano? Kaya nagkakaroon ng problema sa loob. Sino po sila? Sabay-sabay na po natin basahin na sa verse 17. 1, 2, 3, go! Ako, Panginoon Diyos, nakakatulad ko kayo. Ibubukod ko ang mabubuti sa masama, ang mga tupas sa mga kambing. Ano, na-recognize mo ng Panginoon na hindi maganda nangyayari. Ano, kaya ano po yung una niya, ano po yung isa sa mga tugon ng ating Panginoon, ano po yung kanyang response? Magbukod. Ano, totoo naman po na kapag sinabing iglesia, hindi po lahat ng nasa loob ay ligtas. Ano, hindi po lahat. Pero alam po natin, patid po natin yung pananampalataya natin. Ano, sa sarili natin. Ano, at nakikita mo ng Panginoon niya. Ano, ang problema sa kabanata natin ngayon, meron na pahalo sa kanila. At isa po yan sa mga dahilan kung bakit nawawala yung pagkakaisa sa kanila, kung bakit sila nagsisisi pangalan. Ano po ba yung ugali ng isang kambing? Hindi sumusunod. Ano pa po? Subael, takbo na takbo. Kaya karaniwan mo sa kanila, nakatali. Ano ho? Nakita po ba kayo ng tupang nakatali? Hindi. Ano ho? Bakit? Sama-sama kasi sila palagi. Kapag tinawag sila ng pastor nila, hindi. Ganun po kasi natawa. Ano? Pag tinawag sila ng pastor nila, tumutugon sila lahat. Ano? Sama-sama po silang lumalapit sa pastor nila. Ano? Pero yung kambing, ano? Last time po, kada nakakita po ako ng kambing dyan. Dito ko alam kung bakit napakalapit ko sa mga hayop. Ano? Nung nakakita ko ng kambing, gusto ko po silang hawakan. Nakakita po ako ng isa. Ayaw po lumapit sa akin. Ginawa ko, hindi ko po alam kung sino ko may-ari. Hinabol ko po. Tapos ginagano ko yung leeg. Kasi gusto ko siyang amuhin. Kasi napalag siya. Makulit. Ano mo, kahit nung kung pumitas ako ng damo, pinapalapit ko siya. Pagkain dito, gumagano, kinakausap ko. Binidyohan ko pa nga sa phone ko. Ayaw niya lumapit. Kaya hinapal ko, sinapal ko, tapos hinahawak-hawakan ko. Ano, kasi gusto ko, nakikilig po talaga ako. Gusto ko po silang hawakan. Ano po, appreciation sa likha ng ating Panginoon. Pero napakapigas mo talaga ng ulo. Ano, hindi mo sila marunong sumunod. Ano po yung isa sa dahilan kung bakit natin nasabing nasa loob po yung problema sa kabanata natin ito. Ito po, sabay-sabay mo natin basahin ng verse 20. 1, 2, 3, go! Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, bukod ko ang tuta sa mga pera. Ayun. Tupa pa din. Tumaba na lang. Ano? Kaya ang problema, yung iba, nagigit-git. Ano? Sabihin nyo nga po sa katabi ko, kapatid, tumataba ka na. Mag-ingat po tayo dyan. Bakit po? Hindi man po literal, spiritual, ano po, emotional, mental, marami po tayo nasasagasaan mga tao. Ano po? At ayun po yung isa sa dahilan kung bakit sila nagsisi pangalan. Ano po, kapag po yung isang tupa po ay masyadong mataba, pausin mo masyadong kapag tinatamaan siya. Kaya yung iba po, yung iba po ay lumalayo. Ano po, isa po sa problema nila, sinusuwag po nila. So, binubuli. Ano po, may nangyayari pong pang-aapi sa mga tupa ng ating Panginoon. Sinabi din po dito sa verse 21, sapagkat binigit-git ninyo at sinusuwag ang mahihina hanggang sa sila ay lumayo. Ano po? Ayun po yung isa sa malaking problema.
ng ating kabanata. Sumunod po. Sinabi mo dito, yan. Paano mo mismo tumutugon yung Diyos? Paano po tumutugon yung Diyos sa ganitong klase, sa ganitong pangyayari sa mga pastor niya? Minsan po gusto ko sabihin na ganito man po yung pinapahayag ng ating kabanata na marami pong lumalayo, marami pong nagsisipangalan, marami pong naliligaw dahil po sa mga leaders, sa mga namumuno, pero minsan wala din sa kanila yung problema nasa atin din. Di mo natin minsan maintindihan bakit ganito ako nililig ng Panginoon. Di mo natin maintindihan bakit ganito yung gusto mo. Ganito yung gusto ko. Di ko magawa yung gusto ko. Kaya minsan nagkakaroon tayo, kaya minsan tumitigas po yung puso natin. Kaya dapat po natin i-acknowledge pa rin yung shepherdship o pagiging pastor ng ating Panginoon. Para ma-appreciate natin, ginagawa pala ito ng Diyos. Ganito pala yung dahilan kung bakit asungis lagi sa akin lumamli. Ganito pala yung dahilan kung bakit ako lagi pinapagalitan. Kasi ayaw nila mapasama tayo. Pinipino po ba sila? Hindi ko, nawala pa lang sa kanila, nawala ko yung barrier, nawala ko yung nationality. Nawala mo yung barrier. Mas inintindi mo nila, Kristiyano ako, Kristiyano sila. Kaya kailangan maging concerned ako sa kanila. Wala mo yung salitang Koreano ako, Pilipino ako. Kaya ganun po yung concern nila sa atin. Kaya may tugon mo yung Diyos sa kabanata natin ito. At minsan po, ganito din mo yung tugon ng ating mga leaders. Paano po tumugon yung ating Panginoon? Sinabi mo dito, sa verse 12, ililigtas ko sila sa ang lugar man sila mangalat. Yan, nangalat noong panahon ng kaguluhang iyon. Ayun. So sumunod po, haharapin niya, sinabi ko ng ating commentator na si Dugi, haharapin niya ang parehong panlabas at panloob ng mga pangalan sa kapayapaan at seguridad ng kanyang kawan. Doon po nakikipag-deal yung isang leader. Hindi niya ko tinitignan yung problema sa loob. Hindi niya ko tinitignan yung problema sa labas lang. Nagiging fair siya. Saan niya rin po tinitignan? Nasa loob. Sabihin naman natin maraming persecution, maraming problema dumarating galing sa labas. Pero minsan po hindi po natin nakakalimutan. Minsan po nakakalimutan po natin na mismo dito sa loob, meron din. Kaya ayun po mismo yung tinutugunan ng ating mga leaders, ng mga namumuno sa isang iglesia, maging ng ating Diyos. Sumunod po. Yan. Para po sa hindi po kasi pwedeng Panginoon mismo yung lalapit sa atin. Para hindi po tayo hindi po kasi pwedeng Panginoon yung lalapit sa atin para ilin tayo. Hindi niya pwedeng gawin yun. Bakit? Pag ginawa mo ng Diyos yun, patayin mo tayo lahat. Hindi mo tayo makakatagal sa liwanag niya. Hindi mo natin siya kayang tignan. Kaya ano po solusyon ng Diyos? Tatawag siya ng tao para ilin yung mga mamamayan niya. Sa kabanata natin, tinawag niya si David. Para pamunuan yung mga Israelita. Sinabi mo dito, sa konkretong anyo, ang intervasyon ay nasa anyo ng pagtatayo sa kanya ng isang pastol, ang aking lingkod na si David, nagaganap bilang kanilang prinsipe. Tatawag yung Panginoon. Sinabi mo kanina sa pinanood kong video, gusto ko mong tignan ito bilang sumunod po muna. Ayun. So sinabi mo dito, ang solusyon po ng Diyos, sinabi mo ng ating commentator na si Dugi, ang solusyon po ng Diyos sa isang kasaysayan ng masasamang pastol ay hindi upang palitan ang pagpapastol ng isang mas mahusay na sistema. Hindi po ayun yung gusto ng Diyos. Kaya po siya tumugon, hindi para palitan ng mas mahusay pang sistema. Bagkos, ito po yung gusto niya. Sinabi niya po dito, ngunit upang palitan ang masasamang pastol at isang mabuting pastol. Minsan po kasi yung mga leaders, hindi po sila naging equip para pamunuan yung iglesia. Kaya minsan mo, tumatawag po yung Diyos. Minsan naman po, hindi ko nagiging
sa hindi ko naging ayon yung pamumuno. Kaya minsan tumatawag po yung Diyos para pamumunuan yung mga mamamayan niya ng isang lingkod niya. Kaya gusto ko po itong tingnan sa ibang perspective. Kung mapapansin man mo natin yung sinabi kanina ni Teniente Garcia, nasa history na naman ako. Ayun, sinabi niya ko doon na pag nawala si Emilio Aguinaldo, may panibagong lilitaw. Pero ito, hindi ito mapapalitan. Gusto ko pong sabihin na sa iglesyang to, sa ODBPC, sa Our Daily Bread Presbyterian Community, meron po mga leaders, meron po tayong mga teachers, leaders, pastors, meron man pong lilitaw at meron ding lilisan. Isa lang po ang sigurado ako. Patuloy pong mananatili yung kadakilaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ganun po yung mangyayari doon. At pagpapatuloy po iyon, hanggang sa tumagal mo tayo ng 100 years. Hanggang sa tumagal ng 100 years yung simbahan ito. At gusto ko pong tapusin yung mensahe ito sa isang pagpapala na sinabi mo ng ating Panginoon. Na, naitan po yun sa wikang Hebreo. Sinabi mo dito sa verse 26, pagpapalain ko sila ang mga lugar sa paligid ng aking banal na bundok. Padadalhan ko sila ng ulan sa tamang oras bilang pagpapala sa kanila. Sa pamamagitan po ng mga tao, ng mga leader sa tinawag ng ating Panginoon, ayun po yung gagamitin ng Diyos para pagpalain sila. Sumunod ho, maumuha ang mga punong kahoy, ang mga pananim nila, at maumuhay silang ligtas sa anumang pangalan. Malalaman nilang ako ang Panginoon kapag pinalaya ko na sila sa lahat ng umaalipin sa kanila. At kapag nangyari ang lahat ng iyon, makikita mo nila na makikita mo nila na ang Diyos ay ang Panginoon. Ganun po ipapakita ng Diyos yung kadakilaan niya. Nandun pa rin yung pagpapala. Nandun pa rin yung, nandun po yung paghusga, paghatol ng Diyos sa atin. Pero hindi mo makalimutan ng Diyos yung pagpapala niya para sa mga mamamayan niya. Pinagpapala po ba ang ODBC Church? Amen. Sa paanong paraan mo, isa po sa nakikita akong pagpapala lagi ng simbahan ito ay yung tuwing linggo, meron mo tayo lagi yung newcomers. Sa ibang iglesia po, na inatinan ko noon pa, ay hindi po ako lagi nakakita ng gano'n na tuwing linggo may newcomers. Nakakatuwa pong tingnan na kada bago po tayo mag-benediction, bago mag-ama namin, may pupunta dito sa unahan. Isa pong pagpapala sa ating Panginoon yan. May mga tao tinatawag ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. At dito ko po tatapusin yung aking mensahe. Sinabi mo dito, napakaganda mo kasi na sinabi dito. Sinabi mo dyan, divine patronage was not to be viewed as an unconditional privilege, but as a gracious favor to be responded with gratitude and submission. Sinabi mo dito na yung ginawa mo ng Diyos para sa kanyang mamamayan, para sa kanyang mga tupa. Hindi mo natin yung pwedeng tingnan bilang isang privilegyo na unconditional, na walang condition. Dapat sa ginawa ng Diyos na yun para sa atin, tugunan natin yun ng may pasasalamat. At ng may submission po ibig sabihin ng submission. Yung hindi naman po sa magpapa-under. Yung pagpapasako, tama ho. Ayan, pagpapasako. Kapag ginawa po ba natin yun, nagpasalamat tayo, nagpasakot tayo sa isang leader, nandun pa rin po ba yung sarili nating wants? Nandun po ba yung gusto ko ganito, gusto ko ganyan? Hindi ho. Kaya minsan meron po akong malakas sa pananampalataya kila pastor. Dahil alam ko na napaka-prayerful po nila.
Kaya kung ano po yung sabihin nila sa akin na dapat kong gawin sa pag-aaral mo, ganyan, ganito yung gawin mo, sinusunod ko po mismo. Nandun minsan na medyo ano tayo, na gusto ko ganito ganyan. Pero hindi po, doon pa rin po tayo dapat umuwi. Hindi naman po ibig sabihin na sinabi mo nila, Pastor, ganito, ganyan, nagiging boss na sila. Hindi po ganun. Leader po sila ng iglesia. Natural po sa kanila na pangaralan tayo, na kung ano po yung sabihin nila sa atin, ay gusto po nilang sundin. Bakit po? Kasi ay po yung nakikita nila mga kabuti para sa atin. Amen po ba? Amen. Para po sa ating pagsasabuhay, ayan. Ito po yung isang katanungan. Kinikilala at pinapahalagahan ba natin ang pagiging pastol ng Diyos sa ating buhay? Amen. Dapat lamang po. Dapat po natin na-appreciate yung shepherdship mismo ng Lord sa buhay natin. Yung kanyang guidance sa buhay natin. Pangalawa po, nakikita ba natin ang pagiging pastol ng Diyos sa ating mga pinuno ng simbahan? Amen. Nakikita po ba natin kila pastor? Nakikita po ba natin sa ating mga leaders, sa ating mga teachers and helpers? Calling na rin po ito sa ating mga leaders, maging sa mga teachers and helpers ng iglesia ito. At nawa po ay may nakuha tayo magandang mensahe mula sa ating Panginoon. Sumunod po para sa ating muling pagsasabuhay sa ating sariling pagtatasa o sa ating sariling pagsusuri. Pagkatapos marinig ang kabanatang ito, sa anong uri ng tupa at pastol natin may uugnay ang ating buhay. Minsan po naging camping ako minsan. Minsan po naging masuwayan ako. Di ako sumusunod. Ganun po ako minsan. Pero saan part po ba natin na iahambing yung ating sarili? Tayo po ba yung tupa ng Diyos na sumusunod sa Kanya? Naging suwain, naging camping, matabang tupa. Ayun. So, tignan mo natin ang ating sarili. Bilang mga leaders, sa anong klaseng pastor po ba yung nakikita natin? Naiugnay yung ating mga sarili. Bantay po ba tayo ng Israel? Po ba? Tayo po ba yung nagkakawa? Tayo po ba yung nagkapastor ng kawa ng Diyos? Evaluate po natin yung ating mga sarili. At yun lamang po ang maraming salamat. Sa Diyos po ang pagpapalala.